Good morning guys, good afternoon, good evening, welcome back to my channel Bella and Bing. For today's video is magro-road trip tayo guys. From Balintawak, daan kami ng airport, tapos coastal road, then Cavitex. Medyo malayo-layo guys. Pero dahil meron na tayong skyway, mga expressway, napapabilis ang ating biyahe. Nakita natin guys kung gaano kaganda ang mga kalsadang ito. Kumbaga wala nang gaanong stoplight na dadaanan. Kaya ang bilis-bilis ng biyahe, wala din traffic. Ngayon guys is umakyat kami ng Balintawak entry ng Skyway. Ayan guys, makikita natin yung mga buildings along the way. Paakyat kami ng Balintawak yan. Tapos, kung gaano kabilis ang biyahe, enjoy natin ang skyline ng Metro Manila. From Quezon City to Parañaque. Kumbaga, from north to south. Dati guys, inaabot kami ng ilang oras kasi dadaan kami dito sa baba nang wala pa yung skyway. Ngayon meron na tong skyway at saka yung mga tulay yung sa airport. Ang bilis guys ng biyahe. Inabot lang ng mahigit wala pa yata isang oras yung biyahe namin dito. Isipin nyo from Balintawak, daan ng airport, tapos coastal road, then Cavitex. Kung gaano guys, kalayo yun. Mabuti na lang meron ng mga expressway. Kaya tuloy-tuloy ang biyahe. Pero ang dadaanan naming toll gate is bali 4. Sa Skyway, then sa airport, sa coastal road, and sa Cavitex. Guys, enjoy natin guys ang skyline ng Metro Manila. So, makakita tayo dito ng iba-ibang structure and kung gaano kalawak at ka-develop na yung mga lugar dito sa Metro Manila. So, siyempre, may makikita pa rin naman tayong eyesore, pero wag na natin intindihin yun. Just enjoy natin yung magandang tanawin, not the eyesore. Kasi normal naman na yun sa isang lugar na hindi nawawala yun. Kahit nga sa mga developed country, meron din naman sila. Kaya lang, hindi ba kita. Dito, pag dumaan ka guys sa Skyway, makikita mo yung yung iba-ibang klase ng iba-ibang klase ng structure na meron tayo dito sa Metro Manila. Ayan, pag nandito ka sa taas, ayun ang makikita natin. 'Di ba, ang ganda ng mga buildings. So, pagka dumaan ka sa ganitong lugar, hindi mo feel na nandito, hindi mo feel yung yung kakulangan, kumbaga. So, kita mo yung development ng bansa natin.
Ngayon, ramdam mo na yon pagka nagdumaan ka sa ilalim. Kasi makikita mo talaga yung tunay na problema. Pero pag nandito ka sa taas, so smooth lang. Diba guys, ang ganda-ganda ng biyahe. Walang hassle. Sa ngayon, hindi ma-traffic kasi hindi siya rush hour. Alam nyo guys, kahit na expressway na yung dinadaanan natin, pag rush hour, hindi rin to nalalayo sa mga kalsada sa baba kasi marami din dumadaan dito. Kaya napupuno din siya. Siyempre, lahat dadaan sa Skyway kasi nga mas mabilis dito. Pero dinadagsa pa rin to ng sasakyan. So, minsan slow moving. Dahil nga, na to, hindi ko alam guys kung full operation na yung ang Skyway. Ibig sabihin full operation na siya o ang inaano ko is 100% na ba finish. Kasi na siya yung wala na akong nakikitang bagong ginagawa. Kumbaga from Alabang to Balintawak Tollgate. Na siya, fully operational na siya, pati yung extension yung mataas na tulay, yung naghihiwalay yung exit at saka entrance. Na siya, gamit na. Kumbaga matagal na operational kasi dati sabi nila tataasan ang toll fee dito dahil hindi pa siya 100%. Pero napuno ko, same pa rin naman ang toll fee dito. From Balintawak to Alabang. Pero for this trip guys, hindi na tayo dadaan sa Alabang. Sa unahan lang ng Magallanes, kakanan tayo papunta ng airport. Papunta dun sa may airbase na guys. So, dadaan lang tayo guys sa airport, dun sa expressway ng airport. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Kasi, yun ang magkakarugtong na ito. Hindi na tayo guys dadaan sa regular na road. Puro expressway ang dadaanan natin para mas mabilis. Dahil magkakarugtong na nga sila. Yun nga lang, ang dami natin dadaanan na toll gate. Dito ang medyo malaki-laki is itong Skyway. Tapos dun sa airport, mura din lang yung doon. Mura din lang yung toll fee doon at saka yung sa Cavitex. At medyo malaki-laki ng konti yung Cavitex kaysa sa Coastal Road. Kaya, imbis na matraffic ka, so just spend mo na lang yung extra money sa toll fee. Wala nang traffic, mabilis pa. So, nakatipid ka sa oras. Kaya, enjoy natin yung trip natin. Ayan, malapit na tayo dyan guys. Lumiko papunta ng airport. Kasi nandito na tayo banda sa Makati na yan guys .
Tapos, yan, dami pang ginagawa nilang bagong mga buildings. So, walang katapusang pagpapagawa. Ang dami kasing BPO na dyan, guys. Ayan, yung blue na building na yan, BPO ang office yan eh. Tapos dito, andito na tayo kasi papunta na tayo malapit na sa Taguig area ba? Yung natatanaw natin yon para yun ang BGC Pasig. Yung matataas na building na yon. Ito is papunta na to ang baba nito guys is SLEX na. Ang ilalim niya. Kaya ang bilis-bilis lang ng biyahe. Ayun. Ikot na tayo. Hindi pa tayo ikot. Nandito pa tayo din sa ilalim ng SLEX. Ang sarap lang bumiyahe pagka ganito. Oh. Pero may dito, minimum speed 60. Kaya pagka mag-overspeeding ka, may monitoring din sila dito. At saka syempre, bawal dito yung mga motor na below 400cc. So, 400 lang above ang pwede rito. Exit na tayo. Going na tayo sa airport. Ayan. Kaliwa na. Ayan guys, yung mataas na na yan na tulay is yun ang galing sa SLEX yan o papunta din ng airport. Isa yan sa pinakamataas na tulay yung pagkadadaan ka sa SLEX, makikita mo yun ang taas-taas, parang nakakalula pag nandun ka sa baba. Pero pag nasa taas ka na, syempre nasa sasakyan ka, hindi mo yun mapi-feel. Ito guys is papunta na tayo ng airport. Dadaan na tayo sa mga hotels, mga condos na malapit sa airport. Kasi dire-diretso lang yan. Ayan, going na tayo sa airport. Maraming pasikot-sikot pa, maraming exit ito guys. Kaya lang, hindi ko nakabisado yung iba niyan. Dito, ayan, makita natin na yung hotels. Andito na tayo guys sa airport. Airport area, Terminal 3, Terminal 1, and Terminal 2. So, hindi tayo bababa dyan kasi dire-diretso tayo. Ayan guys, yung Terminal 3, ayan yung tatawiran mo papunta dun sa kabila, sa hotel. Ayan ang McDo. Ayan yung Terminal 3 guys, dito sa right side ko. Ayan, exit na tayo. Pero hindi tayo magbabayad dyan kasi dire-diretso pa tayo dyan. Yung pass-through lang yung dinaanan natin. So, ito yung airport area. Isipin nyo guys, kung wala ito, kung ganaano ka-traffic dyan sa baba. Kasi maraming sasakyan sa Salabat going from and to airport. Tapos, yung mga maraming hotels kasi dyan. Tapos dito naman yung, syempre residential area yon. Ayan.
Yung mga toll gate na yun, mga exit entry area yun. Siyempre, pag papasok ka, mare-register yung sasakyan mo para malaman kung magkano babayaran mo doon sa exit point mo. Ayan, guys. Ayan ang view from expressway ng Airport Road. Ayan, papunta tayo guys na dyan sa ang tawag doon, Coastal Road. Dati ang toll fee lang dyan sa Coastal Road guys is 24 lang yata. Ngayon, hindi ko na alam guys kung magkano kasi syempre RFID. Hindi ko napansin kung magkano yung binayaran. So, nababawas na lang kasi yun. Hindi na natin nakikita. Dati kasi syempre mano-mano. Alam mo yung ilalabas. Ngayon, automatic na lang yan nagbabawas sa RFID. So, hindi ko na napansin. Busy doing something. Ayan guys, andito pa rin tayo sa expressway na ito. Hindi pa tayo nakakalabas. Papunta ng, malapit na tayo guys sa sa tawag doon, Coastal Road. Yan, ganda guys ng panahon. Tag-ulan na rin to, kaya lang sinatyan po namin na hindi umuulan yung mga oras na to. Pero nakita natin guys yung langit, medyo malungkot, hindi masyado maliwanag kasi nga tag-ulan. Ayan, maximum speed is 80. Kaya makakapagpatakbo ka dire-diretso. Di ba? Ang ganda-ganda guys, walang hassle. Dire-diretso ang ang kalsada. Ayan. Tatawid na tayo guys sa tag doon. Papunta na tayo sa Coastal Road. Tapos dadaanan natin guys yung PTEX kasi yung mga terminal andyan. May provincial, merong city trip din guys. Kaya kung gusto mo umuwi ng probinsya, pwede ka dyan magpabook. Maganda pa yung waiting area nila. Tawag doon, aircon. So, no worries. Maliwanag, may mga kainan. Kaya, komportable yung mga pasahero. Ayan yung train. Nandito na tayo guys sa Coastal Road na. Kasi nakita na natin yung LRT guys going to Las Piñas. Ayan. Siya. Operational na siya guys yan. MRT. Hindi ko matandaan kung Bacoor na guys yan. Kasi hanggang Bacoor yan. Ayan guys yung PTEX sa left side. And dito na tayo sa Coastal Road. Ayan ang PTEX. Malaking bus station. Ayan. Pagka pupunta ka ng all the way to Davao guys, meron dyan terminal. Tapos yung mga nagro-roro, meron din dyan. Going to Bicol, going sa North, meron dyan guys sa PTEX na yan. Ayan ang
Ito na guys ang Coastal Road. Dati ang toll gate nga dito guys is ano lang 24, naging 36. Ngayon hindi ko po alam kung magkano na. I think it's 60, more or less 60, gano'n na kasi tumaas na nga ang ano. Maganda guys dito ang landscape sa ano, Coastal Road. Marami ng puno. Ayan, ano yan. Dagat na yan na natatakpan ng mga puno. Ayan, may protection siya guys. May mga mangrove dyan. Pagka minsan matitsempohan mo yung mga ano dyan, mga ibon, yung mga puti. Magkikita dyan, ang dami-dami. Nalimutan ko na yung pangalan ng ibon na yun. Dami-dami dyang ibon. Kaya lang hindi na masyado visible kasi ano, ang mga puno malalaki na. Good naman guys kasi para maproteksyonan din yung erosion ng lupa. Kumbaga, kahit anong alon, hindi na aabot dyan sa sa road na yan. Ayan, dito na tayo guys. Malapit na tayo sa sa toll gate ng ba yun? Coastal Road. Tapos tatawid na tayo ng Cavitex guys. Ayan, nakita na natin yung tulay na yan na tumawid. Marami ng din, hindi na rin tayo masyado nahuhuli sa infrastructure dito sa city. Pero, kaya lang yung mga, lalo na sa mga disaster, hindi pa rin. Ayan guys, ang toll plaza ng Cavitex. Ang laki-laki. Ang lapad guys ng kalsada dito sa sa Coastal Road. Ayan, lampas na tayo ng Coastal Road. Ng toll plaza ng Coastal Road, then papasok naman tayo doon sa afternoon. Pasok naman tayo sa area ng Cavitex. Ayan, hindi ko napansin magkano na ba yun. Busy ang lola. Kaya hindi napansin yung yung binayaran. Ayun, tamo, ang laki-laki guys. Ang haba. Kumbaga, ang lapad ng toll plaza ang maiksi lang yung expressway na yan. Pero, ang lapad ng toll plaza kasi nga, yung galing ng Metro Manila, papasok ng Cavite. Dito din dumadaan. Yung iba guys, kasi, pag pupunta ka ng Las Piñas, dito ka rin dadaan para shortcut. Mabilis. Kasi pag dito ka dadaan sa kabila, sa old na road, papuntang Maynila, grabe ang traffic dyan guys. Samantalang dito, nakita nyo naman dire-diretso, 80 to 60 ang takbo ng mga sasakyan dyan. So, walang traffic. Pero guys, pagka rush hour, lalo na pag mga December na, nakpo, para din parking area yan. Kaya, anywhere naman dito sa Metro Manila, pag inabot na ng December,
Grabe na talaga kahit ang EDSA. Parang parking area yan. Dito is, papasok na tayo guys sa, sa Cavitex. Itong road ng Cavitex is reclaimed area ito guys. Kumbaga, nilagay nila sa gitna para hindi nadadaan sa wala nang maapektuhang mga kalsada. Kaya itong kabilaan yan guys, tubig. Ang pangit na lang dun sa kabila kasi ang ginawa nilang maraming squatter area. Ayan, pasok na. Ayun, papuntang yun Las Piñas. Liko na tayo. Pagka naligaw ka, babalik ka iikot. Ang layo ng iikutan. Ayan na guys, Ayan yung makikita natin. Ang reclaimed area din guys, yung mga building na yan. Yung Okada, mga iba-ibang building dyan sa parte ng Pasay, sa SM MOA. Ayan, tanaw natin dito. Ayan, tubig na yan. Kaya itong parte na to is, ito na yung reclaimed area ng Cavitex. So, tingnan mo guys, ang bilis-bilis. So, sana laging ganito ang biyahe, smooth lang. Walang hassle. So, mabilis ang biyahe. Kumbaga, yung mga tao, yung mobility, mabilis. Malaking matitipid. Guys, malaki kasi ang gastos kapag traffic sa gas. Tapos, siyempre, nung nasasayang na oras din ng mga commuters, isipin nyo guys, minsan papasok ka ng 10, kailangan mo umalis ng 7. So, yung gugugulin mong oras sa biyahe, napakalaking bagay na mawawala. Marami ka pang magagawa sa ganung mga panahon na yon. Isipin mo yung halos half day. Ayan guys, ang tanaw dito sa coastal area. Marami pa rin naman dyan mga fish pens. Kumbaga mga, anong tawag doon? Mga harang-harang kasi nagko-culture sila dyan ng mga, yung iba isda, yung iba mga crabs, yung iba hipon, yung iba mga talaba, ano pa ba yun? Tahong. Ayan. Diba ang ganda-ganda guys? Dire-diretso lang. So, napakasarap bumiyahe pagka ganito. Tapos, ang exit na natin guys nito is malapit sa Sangley Point. Ito guys, yung Pogo dati. Dati yan na Island Cove. From Island Cove, kinaba nilang Pogo Hub. Ngayon, mukhang na siya. Wala ng tao. Pero may pa rin naman. Siyempre, may mga guardia dyan. Ayan, ang community niyan. Dating Island Cove. Wala ka dyan dadaanan guys na iba kundi iisang daan lang yon. May exit doon. Tapos doon ka lang pwede dumaan. Dagat na yan. Malapit na tayo guys sa exit. Papunta na tayo ng toll gate. Another toll gate guys.
Kasi lalabas na tayo ng Cavitex. Alam nyo, yung Toll Plaza, medyo malayo-layo pala sa pinakadulo ng expressway. Pero syempre, binibigyan nila ng allowance. Kaya tingnan nyo, malayo pa yan guys. Tapos, mag-exit pa nga. May exit pa nga dito guys. Malapit din sa Sangley Point. Ayan. Diyan may base dyan guys. Sa Sangley Point. Masarap din siguro doon kasi parang isla yun guys na may access road din dito sa ayan, papuntang Sangley Point na yan guys. Yung nasa left side na yon, yung exit na yon. Dito naman, dire-diretso tayo. Exit na tayo papunta ng Cavite City na. So, ayan, meron na tayong dinaanan na another tulay. Exit na tayo dyan guys. Cavite City na to. Kasi guys, kung dadaan tayo doon sa dadaan tayo sa Aguinaldo Highway. Grabe ang traffic doon. Siyempre, from Aguinaldo Highway, kakanan pa tayo doon. So, maraming pasikot-sikot. Kaya dito tayo dumaan. Ayan na, lampas na. Pagkanan natin dyan guys is Cavite City na tayo guys. Thank you for joining me on my road trip. I hope you enjoy and have an idea kung saan mabilis bumiyahe from North Luzon Expressway to Cavite. Dito guys, yung mga papuntang Ternate, Naik, ayan, papasok na kami guys ng papasok na kami ng Cavite City. Doon yung pupuntahan namin. Yung dire-diretso na yun guys is Rosario, Naik, Ternate, going na doon sa palayo na ng Cavite, yung famous Cabiang Tunnel. Yan, doon. Pero meron din naman dyan kung gusto mong pumasok pa ng Dasma o kumanan ka. Ayan, ito na tayo. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. God bless and bye-bye. Enjoy and see you in my next vlog.